Lahat ng sakripisyo mo dyan sa abroad, para kaninong kinabukasan nga ba talaga ang binubuo niyan? Panahon na para siguraduhin mong sasagot sa tanong na yan, kasama ka. Kumusta mga kabayan? Alam mo, sa dami ng taon nating nagsasakripisyo sa ibang bansa, parang may isang tanong na laging bumabalik, di ba? Ito yung tinatawag na OFW Zero Balance Paradox. Kumikita ka ng dollar pero pagtingin mo sa bangko, bakit parang laging wala? Halika, pag-usapan natin yung masakit pero totoong katotohanan na yan. O ayan, yan yung tanong na siguro paulit-ulit na lang sa isip mo, no? Kita ng lahat yung mga padala, yung mga bagong sapatos, yung mga bagong cellphone, pero yung hindi nila nakikita at yung ikaw lang ang nakakaalam, yung laman ng bank account mo. Nakaka-frustrate, di ba? Ramdam na ramdam kita, kabayan. Kasi ang totoo, madalas wala naman talaga yan sa kung gaano kalaki o kaliit ang sahod mo eh. Ang tunay na kalaban dito, yung mga parang mga invisible forces, yung mga hindi mo napapansin na unti-unting humihigop ng lahat ng pinaghirapan mo. Atin ilantad sila, isa-isa. Okay, tatawagin natin silang financial black holes. Bakit? Kasi parang yung totoong black hole sa kalawakan, hinihigop nito lahat ng malapit sa kanya. Sa kaso natin, yung pera mo. At may tatlong malalaking black hole na kailangan mong kilalanin para maiwasan. Umpisahan natin sa black hole number 1, yung tinatawag na emergency kuno. Alam na alam mo na to. Ito yung mga biglaang tawag o text galing Pinas na laging may kasamang salitang emergency o urgent. Pero kung iisipin mong mabuti, gusto lang pala, hindi naman talaga kailangan. Pero dahil mahal mo sila, mapapa-oo ka na lang, di ba? Pamilyar ka ba dito? Uy, nasira yung cellphone ni tita. Kailangan ng pang-ambag sa piyesta. Biglang may utang si kailangang bayaran agad-agad. Yung mga ganito. Sa una, parang maliliit na butas lang sa wallet mo. Pero pag pinagsama-sama mo yan, ay nako, nagiging isang malaking butas na umuubos sa lahat ng ipon mo. Okay, eto naman yung black hole number 2, lifestyle inflation. Ano to? Simple lang. Habang ikaw dyan sa abroad nagtitiis, nagtitipid, minsan dilata lang ang ulam, yung pamumuhay ng pamilya mo sa Pilipinas, unti-unti ring tumataas. Umaangat ang standard of living nila. Minsan, sumasabay o lumalagpas pa sa kinikita mo. Ang mahirap dito kasi, malayo ka, hindi mo to direktang nakikita eh. Pero yung mga senyales andyan, biglang lipat sa mas mahal na eskwelahan. Yung dating non-brand na gamit, ngayon dapat may pangalan na. Mas madalas ang mga handaan. At ito yung pinakadelikado sa lahat, yung umaasa na lang sila sa padala mo para sa lahat ng gastusin, mula sa bigas hanggang sa pang Starbucks. At eto na yung pangatlo. Isang black hole na gawa ng ating kultura. Yung pasikat at balikbayan box pressure. Alam mo yan, yung expectation ng mga tao na pag umuwi ka, kailangan mong patunayan na successful ka. Paano? Sa pamamagitan ng mamahaling pasalubong, sa pagiging galante, sa pagpapakita na umasenso ka talaga. Tingnan mo yung balikbayan box. Oo, simbolo yan ng pagmamahal at pag-alala. Walang duda doon. Mahal natin yan. Pero aminin natin, minsan, nagiging isang kahon din yan ng financial pressure. Isang mabigat na obligasyon na kailangang mong punuin kahit na ang kapalit ay ang sarili mong ipon. At dyan ka na nahuhulog sa tinatawag na padala trap. Isang cycle, isang bitag. Kung saan lahat ng pagod mo, lahat ng puyat mo, napupunta lang sa pangkonsumo para ngayon. Sa mga bagay na nauubos, nawawala, nasisira, imbis na mapunta sa pundasyon para sa security mo bukas. Pero teka, huwag kang mawalan ng pag-asa. May solusyon. May paraan para makawala sa bitag na yan at simulang buuin ang sarili mong kinabukasan. Ito na yung bahagi na kailangan mong pakinggan ng mabuti dahil ito na ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. 3 simpleng hakbang lang. Una, communication. Kausapin mo ang pamilya mo ng masinsinan. Tulungan mo silang maintindihan kung ano ang needs at ano ang wants. Gawa kayo ng budget. Pangalawa, at ito yung mahirap pero kailangan, mag-set ka ng boundaries. Matuto kang humindi o magsabi ng hindi mo na ngayon. Hindi yan kasalanan gabayan. Ipaliwanag mo yung long-term goals mo. At pangatlo, ito ang pinaka-importante. Unahin mo ang sarili mo. Pay yourself first. Bago ka pa magpadala, ihiwalay mo na agad yung para sa savings at investments mo. At sana, tandaan mo to. Ang tamang paraan ng pagtulong ay hindi yung pagiging enabler. Yung pagbibigay lang ng pagbibigay.
Ang tunay na tulong ay ang pag-empower sa kanila. Ang pagtulong sa kanilang tumayo sa sariling nilang mga paa. At paano yan magsisimula? Magsisimula yan sa pag-empower mo muna sa sarili mo. Kasi sa huli, kabayan, ang punto lang naman ng lahat ng ito ay yung bawat patak ng pawis mo dyan, yung bawat Pasko na wala ka sa piling nila, dapat yan nagiging pundasyon. Pundasyon ng isang matatag na kinabukasan, hindi lang panakipbutas sa walang katapusang listahan ng gastusin. Kaya iiwan ko sa'yo itong isang tanong para pag-isipan mo. Ang lahat ng sakripisyo mo dyan sa abroad, para kaninong kinabukasan nga ba talaga ang binubuo niyan? Panahon na para siguraduhin mong sasagot sa tanong na yan, kasama ka.